Hi! I just want to share a Bible verse with you tonight. It is found in Romans 12, verse 19. It says, "Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord." Kitang tanan nakaagi nga mapasakitan, kitang tanan nga nakaagi nga lami na gid kaayo ibalos gyud sa mga tao nga nagpasakit sa atoa. Nga mura bag gusto gid nato nga kung unsa ang ilaha gipa-feel sa ato, dapat double, triple ang mabati nila. But no, the Lord says, muni ang kabubuton sa Ginoo nga dili ta manimalos. Instead, ato nang ihatag sa iyaha. Leave that room for God. Si Lord ang manimalos, dili kita. In contrary, niingon si Lord, nga if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Instead, atong buhaton is magpakita gyapon tag kaayo sa ilaha. Pakitaan gyapon nato sila sa atong pagkamatinud-anon. Dili ta mo balos, pakitaan gyapon nato slag kaayo. Kay kung pakitaan nato slag pagkamaayo, napay chance nga mabag-o sila. Pero kung pakitaan nato slag pagkadaotan mo, worst gid ang problema. Mag-worst na gani ang problema, dili pa gid malipay ang Ginoo sa atoa. And let us make sure nga dili gyud gawish ang atong heart nga magabaan ang atong mga kaaway, ang mga nagpasakit sa atoa. Kaingan si Lord din sa Proverbs 24 verse 17. Do not rejoice when your enemy falls, and let not your heart be glad when he stumbles. Lest the Lord see it and be displeased, and turn away his anger from him. Dili gusto si Lord nga ang atong mga kasing-kasing gawish o kadautan sa mga nagpasakit sa atua. Gusto ni Lord nga mo forgive ta, gusto ni Lord nga magpasensya ta, gusto ni Lord nga mo sabot ta. But no, human as we are, murag lisod gid kaayo na siya buhaton. And yes, si Lord wala na na-surprise ana. But there's a solution. Mingan si Lord nga, call upon the name of Jesus, kay iyahat ang tabangan. Iyang ipadala ang iyang Holy Spirit to fulfill His will dinhi sa ato ang mga kinabuhi. I have a testimony ana. Na ako'y namet nga tao, random people lang god. Iyaha kong gimaru-maruan, iyaha kong basta-basta lang nga murag kakita niya sa ako nga daliran ni mauto-uto, daliran ni siya madaog-daog. So iyaha kong iyang giabusaran ang akong kaayo. And ako pod, bisan tuod nga nakita na nanako nga ginaabusaran ako, dili jud ko ga balos, dili ko ga akong gapugna ng akong kasuko. Sukad gud nga naanak ko, nakailan ako kay Jesus. Ako yung ginabuhat ang akong best nga kana mapugnan ako ang akong emosyon nga dili bitaw ko nga madayon-dayonan sa ako ang kasuko, dili ko manimalos, dili ko maka-feel og pagdumot. Iyon na mo to nga sugkabalo na ko nga ginamaru-maruan ko, ginaabusaran ang akong kaayo, dili ko ga wish nga naay daotang mahitabuan nga tao. Instead gadagan ko sa Ginoo, dito ko gaampo. Kada gauli ko adto gikan na mo kita ana nga tao, gahilak gyud ko sa sakyanan, gihilaka gyud ko sa Ginoo gyud ko gahilak. Lord, nganong ingon ana man siya, nganong ana siya nga tao, Ginoo, grabe kayo siya nga tao mo yan. At yung istorya gud nako tanan ko unsa naa sa akong heart. And then akong ginapray nga, Lord, give me a heart nga dili manimalos. Give me a heart, Ginoong Dios, nga mupasensya pag yun. Give me a heart nga mo understand, Lord God. I know, Lord, nga imuhang ginapag-grow ang akong patience, imong ginapag-grow akong faith, imong gina-develop sa akong heart ang humbleness. Busa, Lord, help me, Lord God, nga dili ko makabuhat og dili ko makabuhat, Lord, og sala. Muna akong ginapray kay Lord, ginapray na ako akong heart nga dili gyud ko maka-respond og sala, dili ko maka-respond og displeasing sa mata sa Ginoo.
And then gina-pray pud to nako nga tawo nga Lord unta bag-ohon nimo to Ginoong Dios nga tawo unta Lord nga imong hikapon ng iyang kasing-kasing Ginoo aron Lord makamatngon siya sa iyang gabuhaton kay makadaot gid na sa iyaha Lord ang iyahang ginabuhat. Then months pass by. Grabe ang Ginoo, grabe ang pagbalos. Ang nahitabo ato nga tawo nawalaan gid siya pinakamahal sa iyaha, I mean pinaka-dear sa iyaha. Importante gid kay ito nga tao sa iyaha, mao gid gikuha sa Ginoo. Grabe ang Ginoo mo balos, busa kita kung masakitan ta, dili gid ta mabalos. Okay, once mabalos ta or bisan na ay desire sa ato ang heart nga murag wish atong heart nga naitaw tang mahitabo sa napasakit sa ato dili na gid na siya balusan sa Ginoo, dili gyud. So ang gusto sa Ginoo sa ato is magpaubos ta bisag daog-daogon ta paubos kay ang pagbalos sa Ginoo ra gid na siya. Kung dili i-pray pud sa gid nimo na nga tawo nga pag-uhon siya sa Ginoo kay mao gid na ang kabubuton sa Ginoo mo gid na ang gaganahan sa Ginoo mo na yung gaganahan nga kasing-kasing ang mahigugma sa iyahang enemy, mahigugma pinaagi sa pagampo sa iyaha nga unta bag-uhon siya sa Ginoo. Napod ka isa pod ka testimony bahin ana basta gid magpaubos lang gid ta, dili lang gid ta manimalos ug iampo gid nata ato mga kaaway nga dili pod sila bitaw nga ang nga bag-uhon sad gid sila sa Ginoo. Mulihok gid ang Ginoo ay basta ang atong kasing-kasing is pure, atong kasing-kasing walay bahid bitaw sa walay bitaw ginatago nga kasuko, basta pure lang gid ang atong heart. Ang Ginoo gid ang mobalos. Ikatong one time nga giabusaran gyapon ko mo gid na yung issue permanente sa ako aga abusaran ang akong kaayo, mao gid ni siya. And then good thing lang ana is dili gid ko gapanimalos kay si Jesus gid ang gapugong sa akong heart na dili gid ko magbuhat og displeasing sa iyahang mata. Gipasagdan ako, giampo na ako sa Ginoo na bisan ginaong-naong na ako abusar, naong-naong na gyud na di ko gapalos. And guess what, kung sa'y nahitabo ito nga tao, nagsakit siya, dugay kaya siya naulian. Bisag asa siya modagan na doktor di siya kaulian. Mga lahi ragid ang Ginoo balos, lahi ragid busa ayaw gid pagbalos, ihatag gid na sa Ginoo kay ang revenge is kay Lord yun. And of course, continue to pray for your enemies. Continue to pray for the people nga nagpasakit sa imuha. Kaya ang pinakanindot yun nga balos, isang mailhan yun nila si Jesus. Kung mailhan nila si Jesus, diha sila makahinulsol sa ilang mga sala. Diha sila mabago. Kung dili na yun, never ever na yun nila nang mausab ang ilahang ginabuhat or gibuhat sa imuha. Di na nila na mausab ang buhat, bisan sa ubang tao. And by praying for your enemies, God will see sa imuhang kasing-kasing. Naghihigugman mo ang imuhang enemy through praying them, through praying for their salvation, through praying na mailhan nila si Jesus. Ug by that, makita ni Lord ng imong kasing-kasing, maayog yun. And He will be pleased.